Ang mahiwagang paglalakbay sa Pilipinas. Ang kwento ng paghilom ng kaluluwa. Ano nga ba ang mayroon sa isang maliit na bansang pulo tulad nito? Iyan ang tanong sa mga mapanghusgang tingin ng 30,000 mayayamang Amerikano. Sumakay sila sa 6 na private charter flight. Dumaong sa Pilipinas na para bang naniniktik sa isang disibilisadong lupain. Ngunit ang maikling 6 na araw at 5 gabing pananatili ay tuluyang magpapabago sa batayan ng kanilang pananaw sa buhay. Sa araw ng kanilang pag-uwi, isang hindi kapanipaniwalang eksena ang bumungad sa Ninoy Aquino International Airport, NAIA. Ang mga matatandang may kapangyarihan at kayamanan na nagpapakilos sa mundo ay humahagulgol na parang bata. Ayaw pang umalis. Ano nga ba ang nasaksihan nila sa Pilipinas? At anong mahika ang bumalot sa kanila? Ang hilot, tradisyonal na paghilom, at ang pagmamalasakit taos-pusong pag-aalaga ng mga Pilipino na nagpahanga maging sa mga eksperto ng kanluraning medisina. At ang tanging tour na ito ang naging mitsa. Ang tunay na dahilan kung bakit nagtatayugan ngayon ang mga mayayamang individual mula sa buong mundo patungo sa Pilipinas. Sa likod nito ay mayroong kuwento ng pagbabagong buhay ng mag-asawang matanda na hindi masasalaysay ng walang luha. Ang unang kuwento ng himala sa Pilipinas na nagpabigla at nagpaibig sa mundo. Ang kabuuan nito ay ilalahad ngayon. Ang 3,000 matatandang mayayamang Amerikano ay nakatuklas ng tradisyonal na paghilom sa kanilang sunset journey sa Pilipinas. Ang NAIA ay umabot sa 200,000 na dumarating sa isang araw. Ang nakagigimbal na dahilan kung bakit nag-uunahan ang mga tao sa buong mundo sa Pilipinas. Nagkakagulo ang buong mundo. Paano ako makatira sa Pilipinas? Sa pagdating ng 6 na charter flight, nalulan ang 3,000 miyembro ng Wealthy Seniors Club ng Amerika sa Pilipinas. Isang nakakagulat na tanawin ang bumungad. Pagkatapos ng 6 na araw at 5 gabing paglalakbay, mayroong mga taong humagulgol dahil ayaw nilang umalis sa Pilipinas. Ngunit hindi perpekto ang paglalakbay na ito. Simula pa lang, ang mag-asawang retiradong manggagawa sa medisina na Amerikano ay walang pag-asa, nagtatanong kung ano ang mayroon sa isang maliit na bansang pulo sa Asya. Nakakagulat. Ang kanilang isinulat na travel review ay kumalat sa buong Amerika at naging usap-usapan, puno lahat ng biyahe papuntang Pilipinas. Nagdulot ng emergency situation at walang tigil ang pagdagsa ng mga sunset traveler mula sa buong mundo. Paano nga ba inilarawan ng mga mapangmataas na ito ang Pilipinas? Sisimulan natin ngayon ang kahanga-hangang kuwento. Ang nakakasilaw na sikat ng araw ay dumaloy sa salamin ng bintana. Ang luntiang damuhan sa kabilang dako ng golf course ay kasing tingkad na halos masakit sa mata. Hawak ko ang aking tasa ng kape habang nakaupo sa mesa. Nakita ko ang mga pamilyar na mukha sa paligid. Sila ang mga miyembro ng Silver Circle na kasama ko sa loob ng 5 taon. Mayroon daw anunsyo para sa sunset trip ngayong taon, sabi ni Margaret na katabi ko. Tumango ako. Taon-taon. Ang sandaling ito ay nakakakaba sa dibdib. Noong nakaraang taon, sa Switzerland, at noong 1 taon, sa Italy. Saan naman kaya tayo ngayon? Lumabas ang MC sa entablado. Tumahimik ang buong bulwagan. Hawak niya ang mikropono. Dahan-dahan siyang nagsalita. Ang destinasyon ng sunset trip ng Silver Circle ngayong taon ay nagkaroon ng kaunting katahimikan. Ang Pilipinas. Agad na nagkagulo. Tumingin ako sa asawa kong si Alan. Nakataas ang kanyang kilay. Pilipinas? Lumabas ang boses ko ng mas malakas kaysa sa inaasahan ko. Ganoon din ang iba. Mayroong napakamot sa ulo at mayroong nagtatanong kung nasaan iyon. Kinuha ko ang brochure sa mesa. Sa pabalat ay may larawan ng matataas na gusali. Nakasulat ang Maynila. Main-main baday. Pilipinas talaga, Alan? Bulong ni Alan. Hindi tayo marunong magsalita ng Tagalog. At isa lang yang maliit na bansang pulo, hindi ba? Marami ring balita tungkol sa kaguluhan doon. Oo nga, iyan din ang naririnig ko. Ganoon din ang iniisip ko.
Ang nakikita lang namin sa balita ay ang mga tensyonado at mga kalamidad. Bukod pa roon, yung tinatawag nilang tradisyonal na paghilom, bumaba ang boses ni Alan. Para lang ba yung pagtutusok ng karayom at pagpapakulo ng damo? Nagtrabaho tayo sa ospital sa loob ng 30 taon, bilang siruhano at nurse, at palagi kaming nag-aalinlangan sa mga walang ebidensiyang paggamot. Akala namin, ang hilot ay isa lang tradisyon. Susan, baka maganda iyan, sabi ni Margaret. Bukas na ang brochure niya. Sabi ng kaibigan ko, maganda daw talaga ang Pilipinas ngayon. Lalo na raw sa mga masakit ang tuhod. Tuhod? Napatingin ako sa aking mga paa. Nitong mga nakaraang buwan, nahihirapan akong umakyat at bumaba sa hagdan. May masakit na kirot tuwing umaga. May wellness experience din daw sila sa isang lugar na tinatawag na Palawan Healing Center. Tradisyonal na paghilom? Anong pinagsasabi mo? Humalakhak si Alan. Ang medisina ay agham, hindi tradisyon. Oo nga, mukha namang kakaiba. Ngunit nakangiti si Margaret. Pero hindi masama na subukan, hindi ba? Nakabayad na tayo ng membership fee. Makatuwiran ang kanyang sinabi. Hindi mura ang membership fee. Tila walang maisagot si Alan. Sa sinabing iyon, nakaupo siyang nakadekuwadro. Nagpatuloy ang presentasyon sa entablado. May kabuuang 3,000 miyembro ang lalahok. Naghanda kami ng charter plane para sa inyo. Nagkagulo ang bulwagan sa salitang charter plane. Hindi raw ito tulad ng dati na regular na biyahe. Lalakbay tayo mula Dallas, direkta sa NAIA. Walang tigil. Lahat ng upuan ay business class at may 1,000 concierge na sasama sa inyo sa loob ng 24 oras. Inalis ni Alan ang pagkadekuwadro niya. Charter? Nag-invest sila ng malaki dito. Mukhang nag-effort sila. Ipinakita sa screen ang larawan ng paliparan. Malinis at moderno. Mas sophisticated kaysa sa inaasahan. Ang kisame ng lobby ay salamin. At kumikinang ang sahig. Naya. Terminal 3 daw iyan. Bulong ni Margaret. Sinasabing isa sa pinakamalinis na airport sa mundo. Mas maganda ba talaga iyan kaysa sa airport natin? Nagdududa ang ekspresyon ni Alan. Hindi ko alam. Malalaman lang natin pagdating natin. Nagpalakpakan ang mga tao. Ngunit nag-aalinlangan pa rin ako. Bago sa akin ang Asya. Anong gagawin mo? Tiningnan ako ni Alan. Puno ng pag-aalinlangan ang kanyang mga mata. Sa totoo lang, wala akong gana. Bakit sa lahat ng lugar Pilipinas pa? Sa sandaling iyon, isang velvet box ang inilagay sa mesa. Tahimik na inilapag ng waiter. Binuksan ko ang takip at nakita ko ang isang gintong passport case. Nakaukit ang pangalan ko. May kasama ring luggage tag. Makinis ang tekstura ng balat. Mukhang handa na lahat, sabi ni Margaret, nakangiti. Bakit ka pa nag-aalangan? Kung hindi tayo pupunta, itatapon lang natin ang membership fee natin sa susunod na taon. Tinitigan ko ulit ang asawa ko. Bumuntong hininga siya. Sige, aalis tayo. Pero kung pangit, magrereklamo ako agad. Sige, wala rin naman akong mataas na expectation. Ngunit sa sulok ng aking dibdib, may kakaibang kaba. Isang halo ng pagkabalisa at pagtataka. Ano nga ba talaga ang bansa na ito na tinatawag na Pilipinas? Lumabas ako sa bulwagan at tumingin sa labas ng bintana. Ang asul na langit ay malawak. Naghihintay sa parking lot ang aming sasakyan. Binuksan ng driver ang pinto. Kumusta po ang araw ninyo, ma'am? Mabuti. Salamat. Habang sumasakay, sinabi ni Alan. Susan, maging tapat ka. Excited ka ba? Hindi, sagot ko ng maikli. Pero, nagtataka ako. Bakit Pilipinas pa ang pinili nila? Malamang, dahil mura. Hindi siguro mura ang magpalipad ng charter. Sumang-ayon siya sa sinabi ko. Makatuwiran. Malaking gastos ang charter plane. Kaya, mayroon sigurong rason. Hindi ko alam. Malalaman lang natin pagdating natin. Umalis ang sasakyan. Unti-unting lumayo ang clubhouse. Mahigpit kong hinawakan ang passport case sa aking kamay.
Ang gintong ibabaw nito ay kumikinang sa sikat ng araw. Sa ikatlong linggo ng Abril tayo aalis. Wala nang isang buwan, sabi ni Alan, nakatingin sa labas ng bintana. Kailangan nating maghanda. Maghanda? Anong ihahanda? Mag-impake lang tayo. Kailangan nating magdala ng komportableng sapatos. Hindi maganda ang tuhod mo. Salamat sa pag-aalala. Nagkaroon ng maikling katahimikan. Sa labas ng bintana, dumaan ang mga malalaking bahay. Mga bahay na may malinis na damuhan. Mga lugar na tinitirhan ng mga taong tulad namin. Alan, hinawakan niya ang kamay ko. Kung hindi mo magustuhan, umuwi tayo kaagad. Oo, wag nating pilitin. Ngunit may bahagi ng aking puso ang kinikiliti. Nagsimula akong magtaka kung ano talaga ang bansa na ito na tinatawag na Pilipinas. Kung nagpalipad sila ng charter plane, siguro mayroong espesyal na bagay. Dumating kami sa bahay. Binuksan ng driver ang pinto. Habang papasok sa entrance, tiningnan ko ulit ang passport case. Malinaw ang pagkaukit ng ginto. Susan Miller, malinaw na nakaukit ang pangalan ko. Sa wakas, aalis na talaga kami. Sa loob ng isang buwan, tutuntong kami sa isang hindi pamilyar na lupain. Sa mabuti man o masama, ang karanasan ay mananatili. Pagsapit ng gabi, nakahiga ako sa kama, nakatingin sa kisame. Hindi ako makatulog. Ito ang unang beses na pupunta ako sa Asya. Pamilyar ako sa Europa. Magkatulad ang kultura, tao, at pagkain. Ngunit iba ang Asya. Para itong ibang mundo, matulog ka na. Wala lang yan, sabi ni Alan. Nakapikit, isang maliit na bansang pulo. Anong makikita mo roon? Matulog ka na. Mahaba ang flight bukas. Makatuwiran. 13 oras iyon. Pumikit ako. Kinaumagahan, dumating ang private van sa harap ng bahay. Nag-impake ang driver ng mga bagahe. Tulog si Alan habang papunta sa airport. Tiningnan ko ang labas ng bintana. May hiwalay na boarding gate ang charter plane. Dumaan kami sa lounge. At sumakay agad. Maluwag ang mga upuan at magalang ang mga crew. Ngunit nananatiling balisa ang aking puso. Anong gusto ninyong inumin? Tanong ng crew. Champagne, sagot ni Alan. Nag-order din ako ng pareho. Kinuha ko ang baso at humigop. Dumaan sa lalamunan ko ang bula. Mahaba ang 12 oras. Nanood ako ng 2 pelikula at kumain. Ngunit dahan-dahan pa rin ang oras. Madilim sa labas ng bintana, mga pasahero. Malapit na tayong lumapag sa Ninoy Aquino International Airport. Naya. Umalingaw-ngaw ang anunsyo sa loob ng eroplano. Umayos ako ng upo. Tumingin ako sa labas ng bintana. May nakita akong ilaw. Isang lungsod. Mas malaki kaysa sa inaasahan ko. Maynila ba lahat iyan? Hindi. Baka sa may Cavite o Laguna na iyan. Mga karatigbayan ng Maynila. Ganoon ba kalaki ang karatigbayan? Napipi ako. Walang katapusan ang pagkalat ng mga ilaw. Para bang nagbuhos ng bituin sa lupa. Kumabog ang puso ko. Kalahati ay pag-asa. Kalahati ay pag-aalala. Dumampi ang gulong sa runway. Naramdaman ko ang pagyanig. Sa wakas, dumating na tayo. Pilipinas na talaga. Pinawisan ang kamay ko. Tara na, bumaba na tayo, tumayo si Alan. Sumunod ako. Nang lumabas ako sa pasilyo, nanginginig ang paa ko. Biglang dumating ang pagod mula sa 13 oras na flight. Dumaan kami sa gate. Huminto ang oras. Sa sandaling iyon, mataas ang kisame. Napakataas. Gawa sa salamin. Bumuhos ang natural na liwanag. Ang sahig ay parang marble, makinis at kumikinang. Mas malinis kaysa sa anumang airport na alam ko. Wow! Natural na lumabas ang exclamation. Alan. Tingnan mo iyon, itinuro ni Alan. Ito ay isang robot. May puting body at screen. Dahan-dahan itong lumapit sa amin. Maligayang pagdating sa Pilipinas. Ano ang maitutulong ko? Lumabas ang malinaw na Tagalog. Pagkatapos, nagbago ang screen. Ingles na. Automatikong nagpalit.
Tunay ba iyan? Tanong ko. Mukhang totoo. Malaki ang mata ni Alan. Muling nagtanong ang robot. Gusto po ba ninyong samahan ko kayo sa immigration counter? Oo. Salamat po. Walang pag-aalinlangang sumagot ako. Nanguna ang robot. Dahan-dahang gumulong ang gulong at itinuro ang daan. Sumunod kami. Nakita namin ang immigration counter. May pila ang mga tao, ngunit maayos. Walang nagtutulakan. Iba sa airport sa New York. Subukan natin ang automated immigration, sabi ni Margaret, na nasa tabi. Automated? Oo. Mukha at fingerprint lang ang kailangan. Mabilis talaga iyan. Tumayo ako sa harap ng makina. May ilang wika ang ipinapakita sa screen. Pinili ko ang Ingles. Scan ang passport. Kinuha ang fingerprint. 5 segundo lang. Tapos na? Oo. Tapos na. Hindi ako makapaniwala. Sa Amerika, naghihintay kami ng hindi bababa sa 10 minuto. May tanong at may kumpirmasyon. Ngunit dito, nakadaan ako sa loob ng 5 segundo. Ang bilis! Bulong ni Alan. Masyadong mabilis. Ayos lang ba ito? Pumunta kami sa lugar ng pagkuha ng bagahe. May electronic sign sa ibabaw ng conveyor belt. Isang malaking screen. May maligayang pagdating. Mga miyembro ng Silver Circle Tour. Magkasama ang Tagalog at Ingles. Uminit ang puso ko. Pakiramdam ko, may naghihintay sa amin. Lumabas na ang bagahe. Kinuha ni Alan ang kanyang bag. Hinila namin ang suitcase at lumabas. Tahimik na bumukas ang automatic door. Paglabas namin sa pinto, iba ang hangin. Sariwa. Malinis. Walang amoy ng halumigmig na karaniwan sa Asya. Sa halip, may malamig na hangin ang umiihip. Masarap ang hangin. Oo, malinis. Huminga rin ng malalim si Alan. Malinis ang hangin na pumapasok sa ilong ko. Walang amoy ng polusyon. Lumabas kami sa parking lot. Naghihintay ang mga limousine bus. Kulay itim. Kumikinang. Parang bago. Nagimpake ang driver ng mga bagahe. Maligayang pagdating sa Pilipinas. Malinaw ang Ingles. Eksakto rin ang pagbigkas. Sumakay kami sa bus. Malambot at maluwag ang mga upuan. Leather seat. Malaki rin ang bintana. Aalis na tayo. Umalingaw-ngaw ang anunsyo. Tiningnan ko ang relo. Eksakto sa oras na ipinangako. Walang 1 minutong pagkakaiba. Ang accurate. Oo. Ang talas ng paggamit ng oras. Umalis ang bus. Sa labas ng bintana, dumaan ang tanawin. Nakahanay ang matataas na gusali. Ang mga gusaling salamin ay nagre-reflect ng sikat ng araw. Kumikinang. Ano ba lahat iyan? Tanong ko. Mga gusali siguro ng kumpanya? Ganoon ba karami? Napipi ako. Walang katapusan ang pagdikit-dikit ng mga gusali. Hindi nagpatalo sa New York. Hindi. Siguro mas moderno pa. Mas malinis. Pumasok kami sa highway. Malinaw ang mga linya. Malinaw din ang mga sign. May Ingles sa ilalim ng Tagalog. Alan, tahimik niyang sinabi. Mas maganda talaga kaysa sa inaasahan ko. Ganoon din ako. Nagulat ako. Ang mga pagtatangi ay nagkakalasog-lasog. Sabi namin, ito ay isang saradong bansang pulo. Akala namin, tensyonado ang kapaligiran. Ngunit walang ganoon dito. Mapayapa, masigla, dumaan ang mga sasakyan sa katabing linya. Mga luxury sedan. Mercedes, BMW. Mga pamilyar na brand. Lahat ay bago. Tingnan mo yang mga kotse. Lahat bago. Oo, mukhang mayaman ang mga tao rito. Hindi nagkakalayo sa Amerika. Nagulat din si Alan. Ganoon din ako. Tumatakbo kami sa loob ng 30 minuto. Pumasok kami sa sentro ng Maynila. Mas nagdikit-dikit ang mga gusali. Marami ring tao. Ngunit hindi maingay. May kaayusan. Diyan daw ang hotel natin, itinuro ni Margaret. Isang matangkad na gusaling salamin. Maliwanag ang lobby. Huminto ang bus. Binuksan ng driver ang pinto. Magandang biyahe po. Salamat po.
Pumasok kami sa entrance ng hotel. Maluwag ang lobby. Napakalawak. Nakasabit ang chandelier sa kisame at kumikinang ang marble floor. Nakahanay ang mga staff at yumukod bilang pagbati. Maligayang pagdating. Ang mga ngiti ay mainit. Ramdam ang sinseridad. Hindi ito formalidad. Ang check-in ay ginawa ng group staff. Kinuha lang namin ang room key. Madali lang. Sumakay kami sa elevator. 25th floor. Nang umakyat, umingay ang tenga ko. Bumukas ang pinto at lumabas kami sa pasilyo. Malambot ang carpet. Binuksan namin ang pinto ng kwarto at huminto ang hininga ko. Wow! Sa labas ng bintana, tanaw ang Maynila sa isang tingin. Gubat ng mga gusali. Kumikinang ang mga ilaw. May nakita ring mga bundok sa malayo. Magkasama ang lungsod at kalikasan. Alan, tingnan mo ito. Lumapit si Alan sa bintana. Hindi nagpatalo sa Amerika, hindi ba? Oo. Baka. Naputol ang boses ko. Naipasa sa isip ko ang saloobin na baka mas maganda pa. Mas malinis at mas maayos. Umupo ako sa kama. Malambot ang matres. Pagod ako, ngunit nakapagtataka. Magaan ang pakiramdam ko. Tumingin ako sa labas ng bintana. Lumulubog ang araw. Namula ang mga gusali sa sunset. Oras ng bagahe at free time. Pagod ang katawan ko. Ngunit ayaw kong manatili lang sa kwarto. Nagtataka ako. Alan, kape tayo? Sige. May cafe daw sa lobby. Sumakay kami sa elevator at bumaba. Sa tabi ng lobby, nakita ko ang cafe. Tinulak ko ang pinto at pumasok. Ngunit walang tao sa counter. Sa halip, may isang malaking screen na nakatayo. Touch panel iyon. Ano iyan? Lumapit si Alan. Puno ng menu ang screen. Tagalog. Inabot ko ang kamay ko at huminto. Paano ito? Gumalaw ang screen na parang slide. Dumaan ang mga larawan ng kape. Maganda. Ngunit wala akong mabasa. Patuloy na gumalaw ang mga letra. Naguguluhan kami. Hinawakan ni Alan ang screen. Lumaki ang menu at lumiit ulit. Tiningnan namin ang isa't isa. Kaya ba natin ito? Sa sandaling iyon, may boses na narinig ako mula sa likod. Gusto po ba ninyong tulungan ko kayo? Isang batang staff. Mukhang 20s. Naka-apron. Maliwanag ang ngiti. Ah, oo. Pakiusap. Nakahinga ako ng maluwag. Pinindot ng staff ang screen ng ilang beses. Agad itong naging Ingles. Malinaw na nakita ko ang lahat ng menu. Wow! Ganoon lang pala kadali? Opo, may language selection button po sa kanang itaas. Ingles, Chino, Tagalog. Kaya po lahat. Magalang ang paliwanag ng staff. Mabait. Walang bakas ng pagkainis. 2 mainit na Amerikano po. Pinindot ng staff ang screen. Pumasok sa cart. Lumabas din ang presyo. Inilapit ko ang card. Pip. Tapos na ang bayad. Order number 24. Pakiusap. Kunin ninyo po doon. Umupo kami at naghintay. Tumingin ako sa labas ng bintana. Dumaan ang mga tao. Mukhang abala silang naglalakad. Ngunit hindi sila nagmamadali. May kapayapaan. Magaling ang teknolohiya. Pero mas maganda ang tao. Anong ibig mong sabihin? Yung staff kanina, nakita niyang nahihirapan tayo. At tinulungan niya kaagad. Tumango si Alan. Sa Amerika, iba siguro. Sasabihin sa ating maghintay o basahin ang manual, dumating ang kape. May mainit na usok. Humigop ako. Mabango. Malambot. Masarap. Oo, hindi masama. Habang umiinom ng kape, tumingin ako sa paligid. Tahimik na nakaupo ang mga tao. Mayroong nakatingin sa laptop, mayroong nagbabasa ng libro, mayroong nag-uusap. Isang mapayapang tanawin. Natapos kaming uminom at tumayo. Sumakay kami sa elevator pabalik sa kwarto. Maraming tao. Bumukas ang pinto. Sa sandaling iyon, may isang lalaki ang huminto. Anong floor po kayo? Mukhang 30s. Nakasuit. Nagulat ako sa biglaang tanong. 25th floor kami.
Pinindot ng lalaki ang pindutan. Maliwanag na umilaw ang pindutan ng 25th floor. Pagkatapos, tumango siya ng bahagya. Bumaba siya sa floor niya. Sumara ang pinto. Tiningnan ko si Alan. Ano yun? Hindi ko alam. Mukhang mabait lang. Isang estranghero. Oo, pero natural. Umakyat ang elevator. Magulo ang isip ko. Halos walang ganoong bagay sa Amerika. Ang estranghero ay nagpipindot ng button ng elevator para sa iba. Normal lang na gawin ng bawat isa ang sarili nila. Dumating kami sa 25th floor. Habang naglalakad sa pasilyo, nag-iisip ako, sino ang mga taong ito sa bansang ito? Bakit sila napakabait sa mga estranghero? Nagkibit balikat si Alan. Kakaiba siguro ang kultura. Pumasok kami sa kwarto. Sa labas ng bintana, lumulubog na ang araw. Kumalat ang sunset. Naging kulay ginto ang mga gusali. Pula at orange ang langit. Umupo ako sa kama. Hinaplos ko ang tuhod ko. Masakit pa rin. Ngunit pakiramdam ko ay medyo gumaan. Imahinasyon ko lang ba? Magpahinga ka muna, tapos maghapunan tayo. Sige, pagod ako. Pumikit ako. Dumating ang pagod. Ngunit payapa ang aking puso. Nakapagtataka. Nakaramdam ako ng katiwasayan sa isang hindi pamilyar na lupain. Pagkatapos ng 30 minuto, ginising ako ni Alan. Susan, gising. Magpalit tayo ng damit. Nagpalit ako ng komportableng damit. Lumabas kami. Masigla pa rin ang lobby. Buhay ang mga tao. Ngunit hindi maingay. Isang tahimik na kasiglahan. Lumabas kami ng hotel. Malamig ang hangin sa gabi. Sariwa. Tahimik. May mga taong naglalakad sa kalsada. Kumikinang ang mga sign. Habang naglalakad, tumingin ako sa paligid. Malinis ang kalsada. Walang basura. Malapad din ang sidewalk. Madaling lakarin. Iba sa New York. Naghanap kami ng kainan. Isang Filipino restaurant. May menu sa labas. Pumasok kami at kumain. Adobo at sinigang. Sikat din ang Filipino food sa Amerika. Masarap. Nang magbayad kami at lumabas, yumukod ng malalim ang staff. Salamat po. Balik po kayo. Isang taos pusong pagbati. Hindi formalidad. Lumabas kami. Malamig ang hangin sa gabi. Nakita namin ang mga bituin. Magkahawak kamay kaming naglakad. Pauwi sa hotel. Nang makabalik sa kwarto, tumingin ako sa labas ng bintana. Kumalat ang night view ng Maynila. Ang mga ilaw ay kumikinang na parang mga bituin. Nakita ko rin ang tubig ng ilog. Ang mga ilaw sa tulay ay nagre-reflect sa tubig. Alan. Parang napakainit ng puso ng mga tao sa bansang ito. Oo, naramdaman ko rin. Humiga ako sa kama. Pagod ang katawan, ngunit magaan ang puso. Unti-unting nawawala ang pagtatangi. Nagsimula akong magtaka kung ano talaga ang bansa na ito na tinatawag na Pilipinas. Nakakagulat lahat ang araw na ito. Ang kaginhawaan ng touch panel, ang kabaitan ng mga estranghero, ang malinis na kalsada, lahat ay hindi inaasahan. Ano pa kaya ang makikita namin bukas? Number 2. Tradisyonal na paghilom at pagbabago ng pananaw. Kinabukasan, oras ng tanghalian. Nagsimula ang group schedule. Nagtungo kami sa grand ballroom ng hotel. Nang buksan namin ang pinto, huminto ang hininga ko. Napakalaki. Mataas ang kisame at kumikinang ang chandelier. Daan-daang mesa ang nakalagay. Kasya ang 3,000 tao. May dekorasyon ang bawat mesa. Kumikinang na tradisyonal na sining. Mga magagandang bulaklak ng sampagita ang nakalagay sa gitna. Eleganteng tingnan. Wow! Bulong ni Alan. Wala akong masabi. Ito ang unang beses na nakakita ako ng ganitong welcome party. Hinanap namin ang aming upuan at umupo. May name tag sa mesa. Nakasulat ang pangalan ko sa gintong letra. Susan Miller. Ramdam ang sinseridad. May ilaw na tumama sa entablado. Tumugtog ang musika. Tunog ng kulintang tradisyonal na instrumento at kudyapi.
bago sa pandinig ko. Mahiwaga, umakyat ang MC sa entablado. Nakabarot saya. Maganda at elegante. Maligayang pagdating sa Spring of Friendship ng Pilipinas. Ingles ang ginamit. Eksakto ang pagbigkas. Tahimik ang buong bulwagan. Sa likod ng entablado, umilaw ang screen. LED iyon. Lumabas ang video ng rice terraces na umaalon sa hangin. Maganda. Ang mga dahon ay gumagalaw sa hangin. Lumabas ang mga mananayaw. Naka-Filipiniana sila. Kulay pink, yellow, green. Ang mga kulay ay maganda at matingkad. Nagsimula silang sumayaw. Malambot ang paggalaw ng kamay. Ang kanilang katawan ay dumaloy na parang tubig. Nagbago ang musika. Hinaluan ng modernong musika at instrumento. Nagbago rin ang damit ng mga mananayaw. Pinaghalong Filipiniana at modernong damit. Contrast iyon. Magkakasundo ang tradisyon at moderno. Ito ba ang Asya na iniisip natin? Bulong ni Alan. Umiling ako. Iba. Iba talaga. Ang iniisip namin ay luma at lipas. Ngunit ito ay iba. Sophisticated at moderno. Natapos ang sayaw. Nagpalakpakan. Pumalakpak din ako. Nakakaantig iyon. Pagkatapos, nagsimulang lumabas ang pagkain. Course meal. Una, sopas. French style. Mukhang high class. Pangalawa, salad. Sariwang gulay. Matamis at maasim ang dressing. Pangatlo, ang main dish. Wagyu steak. Maganda ang plating sa plato. Malambot ang karne, matamis ang sauce, ngunit hindi nakakaumay. Masarap, sabi ni Alan. Oo, masarap talaga. Ang mga tao sa katabing mesa ay nasiyahan din. Lahat ay nakatuon sa pagkain. Lumabas ang dessert. Filipino delicacies. Maliliit at magagandang matamis. Sari-saring kulay. Kumagat ako. Matamis. Banayad ang lasa. Nang matapos ang pagkain, muling lumiwanag ang entablado. Isang pamilyar na melodiya. You Raise Me Up. Umalingaw-ngaw ang boses ng mga estudyante. Malinis at maganda. Perpekto ang harmony. Ang bawat lyric ay tumama sa dibdib. Tumingin ako sa paligid. May luha sa mata ng mga tao. May isang matandang babae na nakapikit. Naramdaman ko ring uminit ang gilid ng mata ko. Natapos ang kanta. Nagkaroon ng sandaling katahimikan. At pagkatapos, isang malakas na palakpakan ang pumutok. Standing ovation iyon. Tumayo lahat at pumalakpak. Malalim na yumukod ang mga estudyante. 90 degree ang baluktot. Magalang na tingnan, umakyat ulit ang MC sa entablado. Salamat sa lahat ng nagbigay liwanag sa okasyong ito. Naway ang inyong oras sa Pilipinas ay manatiling mainit na alaala sa inyong puso. Huling paalam na iyon. Lumiwanag ang bulwagan. Tumayo kami mula sa aming upuan. Nanginginig ang paa ko. Dahil sa emotion, ito ang unang welcome party na nakita ko. Alan! Hinawakan ni Alan ang kamay ko. Oo, nakakamangha talaga. Ganoon din ako. Hindi ako makapaniwala. Lumabas kami sa pasilyo. Nag-uusap ang mga tao. Lahat ay humanga. Ang ganda talaga. Lumapit si Margaret. Oo, naantig din ako. Umiyak ako habang nakikinig sa kanta ng mga estudyante. Ganoon din ako. Tumawa kaming tatlo. Basang-basa pa ang gilid ng aming mata. Bumaba kami sa lobby. Sa labas ng bintana, nakita namin ang Maynila. Nakakasilaw ang sikat ng araw. Tagsibol. Susan. Parang may malaking bagay tayong pinalampas sa buhay natin. Anong ibig mong sabihin? Hindi natin alam na may ganitong kultura pala, hindi ba? Masyado nating minamaliit ang Asya. Bumababa ang boses ni Alan. Isang boses ng pagsisisi. Ganoon din ang nararamdaman ko. Nakulong kami sa aming pagtatangi. Naniniwala kaming ang kanluran lang ang first world. Akala namin, atrasado ang Asya. Ngunit mali kami. Lubos na mali. Maunlad ang Pilipinas. Ang teknolohiya, kultura, tao, lahat ay nakakagulat. Tumingin ako sa labas ng bintana.
dumaan ang mga tao. Naglalakad silang nakangiti. Isang mapayapang tanawin, pagsapit ng gabi. Bumalik kami sa kwarto. Humiga ako sa kama. Nakatingin sa kisame. Ang nakita ko kanina ay dumaloy sa isip ko. Ang eleganteng galaw ng mga mananayaw. Ang malinis na boses ng mga estudyante. Ang kumikinang na mesa. Lahat ay matingkad. Unti-unti kong nagugustuhan ang bansa na ito na tinatawag na Pilipinas. 3. Sa Palawan. Hilot. Atang. Kapayapaan sa gabi. Kinabukasan. Hapon. Umalis ang bus. Mula ngayon, hahatiin sa maliliit na team ang schedule. Nagtungo kami sa Palawan Healing Center. Sumimangot si Alan. Tradisyonal na paghilom. Pagkatapos, pagtutusok ng karayom at pagpapakulo ng damulang, hindi ba? Oo. Hindi scientific. Ganoon din ang iniisip ko. Nagtrabaho kaming mag-asawa sa industriya ng medisina sa loob ng 30 taon. At palagi kaming nag-iingat sa mga walang ebidensiyang paggamot. Evidence-based medicine. Iyan ang lahat na pinaniniwalaan namin. Sa loob ng 2 araw, nakakagulat ang Pilipinas. Ang airport, kalsada, tao, lahat ay nagpabago sa aming inaasahan. Ngunit inakala kong iba ang medisina. Hindi makakasunod sa kanluraning medisina. Alan, sa totoo lang, wala akong expectation ngayon. Ganoon din ako. Tingnan na lang natin, isang experience lang. Sa labas ng bintana ng bus, nakita namin ang gusali. Isang modernong gusali na salamin, kumikinang sa sikat ng araw. Iyan daw ang healing center, sabi ni Margaret. Mas moderno kaysa sa inaasahan ko. Malinis ang gusali, parang corporate office. Inakala kong isang lumang bahay sa Pilipinas. Ngunit iba. Bumaba kami mula sa bus. Pumasok kami sa entrance. May mahinang amoy ng kahoy. Amoy ng sariwang herb. Kalmado ang puso ko. Naglakad kami sa pasilyo. May mga frame sa dingding. Ngunit hindi iyon mga larawan. Data graph, heart rate, blood pressure, body temperature, scientific data. Ito ba ang tradisyonal na paghilom? Bulong ni Alan. Dinala kami sa experience room. Maluwag na lugar. Nakalagay ang mga upuan sa bilog. Pumasok ang sikat ng araw mula sa bintana. May pumasok na isang batang lalaki, naka-beige gown, sa ibabaw ng puting shirt. Ipinakilala niya ang sarili bilang si Ginoong Reyes, ang head healer. Maligayang pagdating. Ngayon ay hindi treatment, kundi experience. Malinaw ang Ingles. Eksakto rin ang pagbigkas. Isang oras para tingnan at damhin ng direkta ang senyal na ipinapadala ng katawan. Hindi ito medikal na gawain. Malinaw niyang hinila ang linya. Gumaan ang pakiramdam ko. Nagsimula ang kanyang paliwanag. Iba ang approach ng tradisyonal na paghilom at kanluraning medisina. Ang kanluraning medisina ay naghahanap at nag-aalis ng sakit. Ang tradisyonal na paghilom ay tumitingin sa balanse ng buong katawan. Pareho itong tama. Magkaiba lang. Nakadekwadro si Alan. May pag-aalinlangan ang ekspresyon. Ngunit nakabukas ang tenga niya. Simulan natin ang unang experience. Nagdala ang mga assistant healer ng isang aparato. Isang maliit na sensor. Isusuot sa daliri. Ito ay pulse wave measurement device. Titingnan natin ang waveform ng tibok ng puso. Isinuot ng mga kalahok ang sensor. Isinuot ko rin. Lumabas ang waveform sa screen. Gumagalaw ito real time. Medyo mabilis po ngayon. Dahil sa pagod ng biyahe, itinuro ni Ginoong Reyes ang screen ko. Hindi regular ang kurba. Zigzag. Pakiusap. Huminga kayo ng malalim. Ginawa ko ang sinabi. Dahan-dahan akong huminga. Nag-exhale. Naging makinis ang kurba sa screen. Nagulat ako. Kakaiba. Bulong ko. Naramdaman kong kumalma ang puso ko. Simpleng graph lang. Tinitigan ni Alan ang monitor. Nagbabago ang heart rate sa pamamagitan ng paghinga. Ito ay autonomic nervous system regulation. Tama po! Ngumiti si Ginoong Reyes. Sa tradisyonal na paghilom,
Tinatawag namin itong daloy ng enerhiya ki. Ngunit sa modernong medisina, ito ay autonomic nerve response. Iba lang ang pangalan. Nayanig ang tingin ni Alan. Tumango siya. Nakita kong may gumagalaw sa kanyang puso. Chi? Nakakonekta rin pala ito sa body system na pinag-aaralan namin. Bulong niya. Boses na ako lang ang makakarinig. Pangalawang experience. Sinabi sa aming umupo sa upuan. Tahimik na sinabi ng guide. Pakiusap. Igalaw ninyo ng dahan-dahan ang ankle ninyo. Hindi ito simpleng ehersisyo, kundi ang pag-uusap sa inyong katawan. Sinasabi ninyo sa inyong tuhod. Sige na, dahan-dahanin na natin. Napangiti ako. Hindi ko pa naririnig ang salitang dialogue sa medisina. Ngunit ginawa ko ang sinabi. Dahan-dahan kong iginalaw ang ankle ko. Kaliwa, kanan. Nag-focus ako sa tuhod ko. Kakaiba, parang nakikipag-usap talaga ako sa tuhod ko. Lumipas ang ilang minuto. Naramdaman kong medyo nabawasan ang kirot. Imahinasyon ko lang ba? Hindi. Malinaw na iba. Tinitigan ako ni Alan. Mukhang nakita niya ang mukha kong payapa. Inalis niya ang pagkadekwadro niya. Muscle relaxation, nerve response, pain suppression, bulong niya. Hindi ba't ito ay ang proseso ng senyal ng isip na ipinapadala sa katawan? Palagi tayong nag-uusap tungkol sa gamot at operasyon. May pagsisisi sa kanyang boses. Pangatlong experience. Nagdala si Ginoong Reyes ng isang maliit na kahon. May manipis na karayom sa loob. Hindi ito totoong acupuncture needle, kundi stimulus needle lang para sa experience. Para lang titingnan ang response sa balat. Nag-alinlangan ako. Natatakot ako sa karayom. Ngunit sayang naman kung uuwi akong hindi ko pa nasusubukan. Inabot ko ang kamay ko. Dahan-dahang dumampi ang manipis na metal. Akala ko, masakit. Ngunit hindi. Isang mainit na init ang kumalat. Kakaiba. Hindi masakit. Dahil natunaw ang tensyon ninyo siguro. Sinusunod ng katawan ang sinasabi ng isip. Ang salita ni Ginoong Reyes ay tumama sa dibdib ko. Sinusunod ng katawan ang sinasabi ng isip. Mukhang ganoon nga. Tinitigan ako ni Alan. Tahimik niya akong tinitigan ng matagal at yumukod siya. Tila bigla siyang nalungkot. Palagi nating ginagamot ang katawan lang. Napabayaan natin ang puso. Mahina ang boses. Ngunit malakas ang impact. Natapos ang experience. Habang pabalik sa bus, tiningnan ko ang labas ng bintana. Mainit ang sikat ng araw. Kakaiba. Magaan ang pakiramdam ko. Sige. Kahit psychological effect lang iyan, hindi naman masama. Sagot ni Alan. Ngunit inilayo niya ang tingin niya sa labas ng bintana. Ang sikat ng araw ay nagre-reflect sa kanyang salamin. Alam niya. Alam ko rin. Ang naranasan namin ngayon ay hindi lang simpleng psychological effect. Totoo. Nag-react ang katawan. Nang gumaan ang puso, gumaan din ang katawan. Naniniwala kaming ang evidence lang ang totoo. Ganoon kami sa loob ng 30 taon. Thesis, clinical trial, statistics. Iyon lang ang lahat. Ngunit ngayon, sa unang pagkakataon, naramdaman ko na mas convincing ang experience kaysa sa thesis. Dumating ang bus sa hotel. Bumalik kami sa kwarto. Umupo ako sa kama at hinawakan ang tuhod ko. Naglakad ako ng bahagya. Parang mas masakit ngayon. Ngumiti lang si Alan bilang sagot. Sa likod ng ngiting iyon, marami akong nakitang iniisip. Tumingin ako sa labas ng bintana. Asul ang langit ng Maynila. Dahan-dahang dumaloy ang mga ulap, alam namin. Ngayon, sa unang pagkakataon, mas lumapit ang trust kaysa sa prejudice. Hindi ang kanluraning medisina lang ang lahat. Science din ang tradisyonal na paghilom. At higit sa lahat, gaano kahalaga ang gamutin ang puso, pagsapit ng gabi. Lumabas kami para kumain, sabi ni Alan. Susan, may natutunan ako ngayon. Ganoon din ako. Tumawa kaming dalawa. Isang tawa mula sa puso. May isang maliit na butas ang bumukas sa pader ng pagtatangi. Pumasok ang liwanag mula sa butas na iyon. Itinuro sa amin ang bansa na ito na tinatawag na Pilipinas.
kung paano tanggapin ang pagkakaiba, kung paano tumingin ng may bukas na puso, at kung paano igalang ang experience. Sumapit ang gabi. Humiga ako, hinahaplos ang tuhod ko. Nakatulog ako. Sa loob ng matagal na panahon, ito ang unang payapang tulog, EXA, Maynila, barangay, at ang baybayin. Pagsulat ng kaalaman. Kinaumagahan, ikatlong araw. Free schedule ngayon. Mayroong optional program na iniaalok ang group. Subway experience. Gusto ninyo? Tanong ni Margaret. Subway? Nagkamot ng ulo si Alan. May senior safety guide na sasama. Iikot daw tayo sa loob ng Maynila. Mukhang maganda. Nagkaroon ako ng interes. Subway? Delikado ang subway sa New York. Hindi talaga ako sumasakay sa gabi. Kumusta kaya sa Maynila? Nakita namin ang guide sa lobby. Isang babaeng 30s. Malinaw ang Ingles. Ngayon, bibisitahin natin ang Quiapo Market. Isang tradisyonal na market. Maglalakbay tayo sa pamamagitan ng LRT, MRT. Nagtungo kami sa station. Bumaba kami sa hagdan. Malinis. Kumikinang ang sahig. Mara manungda, dara manungda. Dumaan kami sa turnstile. Beep! Umilaw ang card. Madali lang. Bumaba kami sa platform. Sa sandaling iyon, lumaki ang mata ko. Ano iyon? Itinuro ni Alan. Isang pader na salamin. May pader sa pagitan ng platform at riles. Transparent na salamin. Platform door po iyan. Para sa safety. Paliwanag ng guide. Naka-install po sa lahat ng segment. Lahat ng segment? Hindi ako makapaniwala. Wala kaming ganoon sa New York. Minsan, may aksidente na nahuhulog sa riles ang mga tao. Tiningnan namin ang electronic board. Ipinapakita ang oras ng pagdating ng tren. 2 minuto. Eksakto. Lumipas ang 2 minuto. Eksakto. Pumasok ang tren. Bumukas ang platform door. Eksaktong nagtagpo sa pinto ng tren. Walang gap. Kakaiba. Bulong ko. Sumakay kami sa tren. Malinis. Ang mga upuan, sahig, handrail, lahat ay malinis. Walang amoy. Ito ba ang rush hour? Nagulat ang ekspresyon ni Alan. Maraming tao, ngunit tahimik. Walang nag-iingay. Maayos silang sumakay. Sa New York, siguro magkakagulo. Ang mga tao ay nagtutulakan, sumisigaw, nagmamadali. Ngunit iba dito, puno ang mga upuan. Sa sandaling iyon, may isang batang babae na tumayo. Please have a seat. Itinuro niya gamit ang kamay niya. Ayos lang po. Kinawayan ko. Ngunit ngumiti ang babae at inalok ang upuan. Maligayang pagdating sa Pilipinas. Isang mainit na ngiti. Salamat po. Umupo ako. Uminit ang dibdib ko. Namula ang gilid ng mata ko. Halos walang ganitong bagay sa Amerika. Ang bawat isa ay may sariling buhay. Walang pakialam kung matanda ka o hindi. Ngunit iba dito. Hinawakan ni Alan ang kamay ko. Alam ng mga taong ito kung paano magtiwala sa isa't isa. Tahimik niyang sinabi. Lumipas ang ilang station. May mga taong bumaba at sumakay. Ngunit hindi siksikan. Naghintay lahat. Ang mga bababa muna, pagkatapos ang mga sasakay. Mukhang natural na sa kanila ang kaayusan. Sabi ng guide, natutunan po namin ito simula pa noong bata pa kami. Sa labas ng bintana, dumaan ang pangalan ng station. May Tagalog at Ingles na nakasulat. Nagblink ang ilaw. Nagpapaalam sa susunod na station. Umupo ako at tumingin sa paligid. May hiwalay na priority seat. Ipinapakita ng mark. Walang umupo. Kahit nakatayo ang mga kabataan, bakante ang mga upuan. Bakit bakante ang mga upuang iyan? Iyan po ang priority seat. Hindi po umuupo ang mga kabataan. Kahit pagod. Wow, talagang maganda. Opo, kultura po iyan. Nagulat ako. Hindi ito mandatory. Hindi ito batas. Kultura lang. Isang pangako na sinunod ng lahat. Sumakay kami sa escalator.
Nakatayo ang mga tao sa isang gilid para sa mga nagmamadali. Kultura rin po ito. Natural po itong sinusunod ng lahat. Tumango ako sa sinabi ng guide. Lumabas kami. Entrance ng Quiapo Market. Ang mga tao ay masigla. Alan. Oo. Ang galing talaga ng bansang ito. Sabi ni Alan. Oo. Magaling ang system. Pero mas magaling ang tao. Maaring gawin ang system. Kailangan lang ng pera. Ngunit iba ang kamalayan ng tao. Kailangan ng mahabang panahon. Ngunit nagawa iyan ng mga Pilipino, ang kultura ng pag-aalala sa isa't isa, pagsunod sa kaayusan, at pagtulong sa mahina. Natural iyon. Ngayong umaga, nagulat ako ng 2 beses sa LRT, MRT. Una, ang platform door. Ang pag-aalala sa safety. Pangalawa, ang pag-aalok ng upuan. Ang paggalang sa iba. Ang dalawang iyon ang nagpakita sa akin ng Pilipinas, isang bansa na may teknolohiya at puso, isang bansa na may development at care. Oras na para pumasok sa tradisyonal na market. Nakita namin ang entrance ng market. Narinig ang masiglang tunog. Paglampas sa entrance ng market, umapaw ang tunog, boses ng tao, tawa, boses ng nagtitinda, masigla. Wow! Ito ba ang market? Malaki ang mata ni Alan. Puno ng tindahan ang magkabilang gilid ng pasilyo. May bubong, may lumang pakiramdam. Ngunit hindi marumi. Mas malinis kaysa sa inaasahan ko. Quiapo po. Isang napakamasiglang market. Paliwanag ng guide. Ramdam ko ang kasaysayan. Ang aspalto ng sahig, ang mga poste, ang mga sign sa itaas, ang aging ay naroon. Dahan-dahan kaming naglakad. Sa magkabilang gilid, may mga tindahan ng pagkain. Seafood, prutas, matatamis. Amoy masarap. Tikman ninyo. Kumaway ang isang tindera. Isang babaeng mukhang 60s. Naka-apron. Ah, mga dayuhan pala kayo. Masarap itong turon ko. Inabot niya ang toothpick. May maliit na piraso. May mainit na usok. Libre ba? Oo naman. Kung masarap, bumili ka. Kung hindi, ayos lang. Hindi ako makapaniwala. Sa Amerika, hindi niya iyan ibibigay. May bayad ang pagtikim. Kumagat ako. Mabango. Crunchy. Malambot sa loob. Masarap. Gusto mo? Bili ka ng isa. 50 pesos lang. Opo. Kukunin ko. Kinuha ni Alan ang wallet niya. Nagbigay ng pera. Binalot ng tindera ang turon. Sana mag-enjoy kayo sa biyahe ninyo sa Pilipinas. Tumawa siya ng maliwanag. Isang ngiti mula sa puso. Naglakad pa kami ng kaunti. Nakita namin ang tindahan ng lumpia. Isang matandang lalaki ang nagbabalot ng lumpia. Mabilis ang kamay. Isang lumpia po, sabi ni Alan. Sige, sandali lang. Hiniwa ng matandang lalaki ang lumpia. Eksakto ang paghiwa ng kutsilyo. Magkano? 30 pesos lang. Ito? Nagulat ang ekspresyon ni Alan. Oo, isang lumpia na gawa sa puso. Ngumiti ang matandang lalaki. Presyo talaga iyan. Kung masarap, bumalik ka. Nagbigay kami ng pera. Kinuha namin ang lumpia. Mabigat. Puno ang laman. Humanap kami ng bench at umupo. Kinain namin ang lumpia. Malambot ang kanin. Sari-sari ang mga laman. Masarap. Alan. Ang mura talaga ng mga bilihin dito, sabi ni Alan. Oo. Sa Amerika, siguro, 3 beses ang presyo. Tumingin ako sa paligid. May mga taong nakaupo at kumakain. Pamilya, kaibigan, magkasintahan. Lahat ay nakangiti. May isang Pilipinang lola ang nakaupo sa katabing mesa. Ngumiti siya nang makita kami. Saan kayo galing? Amerika po. Ay, malayo pala. Ang inabot ninyo. Kumusta ang Pilipinas? Maganda po talaga. Mabait ang mga tao. Oo, mabuti iyan. Kumain kayo ng marami. Kinawayan ang lola. Mainit. Kakaiba. Bulong ko.
Anong kakaiba? Bakit parang nakikipag-usap ang mga tao rito? Friendly sila. Parang kapitbahay ang pakikitungo sa mga estranghero. Oo nga, sagot ni Alan. Sa Amerika, maingat kaming makipag-usap sa mga estranghero. Nag-iingat. Ngunit iba dito. Natural. Naglibot pa kami sa market. Damit, sapatos, accessories, sari-sari. Sinalubong ng mga tindera ang mga customer. Iyan daw ang bibingka at puto bumbong. Sikat daw. Bibingka? Nakaka-addict daw ang sarap. Mahaba ang pila. May mga taong naghihintay. Pumila rin kami. Naghintay kami ng 10 minuto. Sa wakas, turno na namin. Bumili kami ng bibingka. Kumagat ako. Masarap. Nakaka-addict talaga. Ang matamis na amoy ay masidhi. Crispy sa labas, malambot sa loob. Iba sa lumpia na kinain namin kanina. Lumabas kami sa market. Busog ang tiyan ko. Mainit din ang puso ko. Mukhang mayaman talaga sa puso ang mga taong ito sa bansang ito. Oo, mukhang mas inuuna ang tao kaysa sa pera. Magkahawak kamay kaming naglakad. Mainit ang sikat ng araw. Ang nakita namin sa market ay hindi lang pagkain. Ang ngiti ng mga tao, ang taos-pusong pagtanggap, ang makatwirang presyo. Ang lahat ng iyon ay ang puso ng Pilipinas. Nag-isip ako habang naglilibot sa market. Maraming maunlad na bansa, ngunit bihirang bansa na may buhay, na puso. Mayroon ang Pilipinas ang pareho. Tumama ang sikat ng araw sa hapon. Sumakay kami sa LRT, MRT. Pauwi na. Tumingin ako sa labas ng bintana. Dumaan ang Maynila. Galing kami sa market. Natuto kami ng marami. Kung paano buhayin ang tradisyon, kung paano magbigayan. Eka, Maynila. Isang gabi na walang takot. Pagkatapos naming maghapunan, bumalik kami sa lobby ng hotel. Tahimik na tumugtog ang musika ng piano. Isang malambot na melodiya. Lumapit ang staff ng front desk. Ang sarap po ng hangin ngayong gabi. Lumabas po kayo at maglakad sa gilid ng Manila Bay. Maganda po ang night view. Sa gabi po? Nagulat akong nagtanong. Tiningnan ko ang relo. Alas, 10 na. Opo, safe po ang Maynila sa gabi. Marami rin pong nagjo-jogging ng mag-isa. Ngumiti ang staff. Sumara ang pinto ng elevator. Tiningnan ko si Alan. Gusto mong sumama? Sa oras na ito, mga turist tayo. Baka mapahamak tayo ng hindi sinasadya. Sige, tingnan na lang natin ng direkta. Totoo ba talaga? Nag-isip ng kaunti si Alan at tumango. Sige, tara na. Bumalik kami sa kwarto at nagpalit ng magaan na damit. Nagsuot ako ng sneakers. Paglabas namin sa pinto ng hotel, malamig ang hangin. Gabi ng tagsibol. Dahan-dahang umihip ang hangin. Maliwanag ang kalsada. Nakahanay ang mga streetlight. Kumikinang din ang mga sign. Maliwanag din ang ilaw. Ng convenience store, may isang babae ang dumaan. Naka-earphone at nagjo-jogging. Nag-iisa. Huminto kami. Mag-isabay ang babae. Alas. 11 na ng gabi. Baka may security guard sa kung saan. Tumingin si Alan sa paligid. Hindi. Tumakbo lang siya. Walang facial expression. Hindi ako makapaniwala. Hindi ko iyan maiisip sa New York. Napakadelikado na ang babae ay nagjo-jogging ng mag-isa sa gabi. Dahan-dahan kaming naglakad. Sa kanto ng kalsada nakita namin ang isang 24 oras na cafe. Maliwanag ang ilaw. Sa loob, may mga kabataan na nakaupo. Nakatingin sa laptop. Nag-uusap na nakangiti. Hindi sila nagsasara. Hindi. Paano nila ito bukas ng ganoon? Nagkamot ng ulo si Alan. Posible ba na ang gabi sa mundo ay ganito katahimik? Naglakad pa kami ng kaunti. Nakita namin ang bus stop. May mga taong nakapila. Huminto ang bus. Walang nagtutulakan. Tahimik silang sumakay. Tahimik silang bumaba. Nagsasara tayo ng pinto kapag gumagabi. Hindi ba? Dahil ganoon ang safe na pamumuhay ang natutunan natin. Bumababa ang boses ni Alan.
Nagkaroon ng katahimikan. Sa direksyon ng Manila Bay, kumikislap ang ilaw. Mula sa malayo, narinig ang tawa ng mga taong nagbibisikleta. Ang mga taong ito, nabubuhay silang nagtitiwala sa isa't isa, tahimik kong sinabi. Siguro, ang tiwalang iyon ang gumawa ng kapayapaang ito. Yumukod si Alan. Naglakad kami patungo sa Manila Bay. Nakita namin ang tulay. Maganda ang ilaw. Ang ilaw ay nagre-reflect sa tubig. Parang sumasayaw. Sa baywalk, may mga tao, pamilya, magkasintahan, kaibigan. Umupo kami sa bench. Tiningnan namin ang tubig ng dagat. Dumaan ang cruise ship. Narinig ang tunog ng musika. Ngayong gabi, sa unang pagkakataon, magaan ang pakiramdam ko. Sabi ko, oo, may gabi pala na ganito sa mundo. Dahan-dahang hinawakan ni Alan ang kamay ko. Tumingin ako sa paligid. May mag-asawa na naglalakad, magkahawak kamay. Dahan-dahang naglalakad. Nag-uusap na nakangiti. Walang bakas ng pagkabalisa. May isang batang babae na nakaupo sa bench at nagbabasa ng libro. Nag-iisa. Walang earphone. Hindi nag-iingat sa paligid. Tingnan mo yang babae. Bulong ni Alan. Lubos na immerse. Hindi natatakot. Isang hindi ka panipaniwalang tanawin. Hindi niya iyan magagawa sa Amerika. Hindi ko maiisip na umupo siya sa parke nang mag-isa sa gabi at magbasa ng libro. May dumaang pamilya na nagbibisikleta. Tatay, nanay, anak. Tumatawa ang bata habang nagpepedal. Dahan-dahang sumunod ang mga magulang. Sa gabi, posible pala ang magbisikleta kasama ang anak. Bumuntong hininga ako. Isang simpleng buntong hininga. Umupo kami sa loob ng 30 minuto. Walang nangyari. Walang sumisigaw. Walang nag-aaway. Walang kahina-hinalang tao. Tahimik lang. Uwi na tayo? Oo. Tumayo kami habang naglalakad pabalik sa hotel. Maliwanag pa rin ang kalsada. Masigla ang mga tao. Pumunta kami sa convenience store para bumili ng tubig. May night staff sa counter. Naglakad po kayo sa gabi? Tanong niya sa Ingles. Oo, nagpunta kami sa Manila Bay. Nag-enjoy po ba kayo? Oo. Ang ganda talaga. Ang gabi po ng Maynila ay safe. Huwag po kayong mag-alala. Ngumiti ang staff. May ekspresyon ng pagmamalaki. Bumalik kami sa hotel. Pagpasok sa kwarto, tumingin ako sa labas ng bintana. Kumalat ang night view ng Maynila. Walang katapusan ang mga ilaw. Humiga ako sa kama. Pinagod ang katawan ko, ngunit magaan ang puso ko. Alan, hindi ko makakalimutan ang gabing ito. Ganoon din ako. Pinatay ni Alan ang ilaw. Bumaba ang dilim. Ngunit maliwanag ang aking puso. Dahil ito ang unang gabi na nakita ko ang trust, hindi ang pagtatangi, sa isang estrangherong bansa. Nagtitiwala ang mga Pilipino sa isa't isa, ang tiwalang iyon ang gumawa ng safety. Nagdala ang safety ng kapayapaan. Sa kapayapaan malaya ang mga tao. Iyan ang gabi ng Pilipinas. Isang gabi na walang takot. Isang gabi na may tiwala. Pumikit ako. Ang mga tanawin na nakita ko ngayon ay dumaan. Ang babaeng nagjo-jogging. Ang mga kabataan sa cafe. Ang babaeng nagbabasa ng libro. Ang pamilyang nagbibisikleta. Lahat sila ay malaya. Lubos nilang tinatamasa ang gabi. Matagal na naming nakalimutan ang ganoong kalayaan. Nalaman namin na ang gabi ay delikado. Narinig namin na kailangan naming mag-ingat. Ngunit iba dito. Ang gabi ay payapa, tulad ng araw. Nakatulog ako. Isang payapang tulog. Isang gabi na walang bangungot sa loob ng matagal na panahon. 5. Huling araw. Ang walang hanggang alaala at ang paghilom ng kaluluwa. Ika-4 na araw, umaga. Group schedule ngayon. Pupunta raw kami sa Intramuros. Umalis ang bus. Sa labas ng bintana, dumaan ang Maynila. Nakahanay ang mga modernong gusali. Ang Intramuros ay ang lugar kung saan nakatira ang governors noong panahon ng Espanyol. May matandang wall pa rin doon. Paliwanag ng guide. Wall? Nagulat ang ekspresyon ni Alan. Opo,
May napakalumang kasaysayan. Maikli ang kasaysayan ng Amerika. Napakaikli kumpara sa Pilipinas. Huminto ang bus. Bumaba kami. Sa sandaling iyon, napanganga ako. Umaapaw ang mga tao. Napakaraming tao. Ngunit karamihan ay mga dayuhan. Dayuhan ba lahat sila? Mukhang ganoon. Malaki ang mata ko. Mga Europeo, Asyano, gitnang silangan. Sari-saring tao ang nagtipon. Lahat sila ay nakabarong. O saya, may rental daw ng Filipiniana. Kung isuot mo, gumagaan ang pakiramdam mo, sabi ni Margaret. Magsusuot din ba tayo? Mukhang maganda. Nagpunta kami sa rental shop. Mahaba ang pila. Naghintay kami ng 20 minuto. Sa wakas, turno na namin. Pumili ng Filipiniana ang staff. Kulay light green ang sa akin. Kulay gray ang kay Alan. Nagpalit kami. Tumingin ako sa salamin. Hindi ako sanay. Ngunit maganda. Eleganteng pakiramdam. Bagay sa'yo. Ganoon din sa'yo. Tumawa kami. At lumabas. Naglakad kami patungo sa entrance ng Intramuros. Napakalaki ng pinto. Mataas at malaki. Makapal ang mga poste. Wow! Natural na lumabas ang exclamation. Pumasok kami sa loob. Malapad ang plaza. May graba. Maayos. Ang mga tao ay nagpipicture. Sa bawat sulok, may tawanan. Iba't ibang wika ang narinig ko. Ingles, Espanyol, Pranses, Chino. Mukhang galing sa buong mundo, sabi ni Alan. Oo. Hindi ko alam. Nasikat pala ang Pilipinas. Nagulat ako. Ang Intramuros ay naging isang world-class tourist spot. Nakita namin ang isang bagay na parang changing of the guard ceremony. Seryoso ang atmosfera. Nagtipon ang mga tao. Kinuha ang smartphone at nagvideo. Humanga kami habang nanonood. Buhay ang tradisyon, sabi ni Margaret. Totoo iyon. May mga dayuhan na naka-Filipiniana. Sa lahat ng dako, nagpo-pose at nagpipicture. Mukhang masaya. Lumapit kami sa mga gusali. Maganda ang bubong. Nakaturo sa langit. Ang mga gusaling iyan, tumagal ng ilang daang taon? Tanong ni Alan. Opo, inayos ng paulit-ulit. Ngunit pinananatili ang kasaysayan. Sagot ng guide. Nakakamangha. Pinananatili nila ang kasaysayan. Naramdaman ko ang kaseryosohan. Ang bigat ng kasaysayan. Lumabas kami. Nakita namin ang Mowat. May tulay sa ibabaw ng tubig. Maganda. Diyan nakatira ang mga Governor General noon. Hindi ba? Imahinasyon ko. Ang tanawin ilang daang taon na. Ang nakalipas. May isang grupo ng mga European tourist ang dumaan. Nagpapaliwanag ang guide sa Pranses. Tumango sila habang humahanga. Ang daming dayuhan. Oo, mukhang sikat na talaga ang Pilipinas. Tumingin si Alan sa paligid. May Chinese tour group din. Naglalakad silang may hawak na bandila. Ang tradisyon ay naging world trend. Bulong ko. Oo nga. Hindi natin iyan maiisip ilang taon na ang nakalipas. Nagpunta kami sa garden. May mga bulaklak na namumulaklak. Tagsibol. Tumingin ako sa paligid. May isang matandang lalaki ang dumaan. Nakabarong na totoo. Hindi rental. May dignity. May isang batang magkasintahan ang nagsiselfie. Nagpo-post na nakangiti. Mukhang masaya. Ang nakaraan at kasalukuyan ay magkasama rito, sabi ni Alan. Pinananatili ang tradisyon, ngunit tinatanggap din ang mundo. Iyan ang Pilipinas. Ang lumang pader ay buhay pa rin, at bumibisita ang mga tao sa buong mundo. Ang tradisyon ay hindi nakakulong sa museum. Buhay ito, Alan, ang bansang ito ay isang prepared country. Anong ibig mong sabihin? Naghanda sila sa loob ng 1,000 taon. Pinananatili nila ang kasaysayan at binuo ang kultura. Kaya ngayon, tinitingnan sila ng mundo. Ang salita ni Alan ay tumama sa dibdib ko. Maikli ang kasaysayan ng Amerika. Ngunit malakas. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng ekonomiya at militar, iba ang Pilipinas.
Sa pamamagitan ng mahabang kasaysayan at kultura, inaakit nila ang mundo. Oras na. Lumabas kami sa Intramuros. Binalik namin ang Filipiniana. Habang pabalik sa bus, tumingin ako sa labas ng bintana. Lumayo ang Intramuros. Ngunit nanatili sa aking puso. Anong nakita mo ngayon? Tanong ni Alan. Kasaysayan, tradisyon, at pagmamalaki. Ipinagmamalaki ng mga Pilipino ang kanilang kultura. Natural lang. Napakaganda ng kultura nila. Pagkatapos naming magtanghalian, sumakay kami ulit sa bus. Hapon na. Schedule namin. Nagtungo kami sa National Museum of Fine Arts sa Maynila. National Museum? Tanong ni Margaret. Opo. Tungkol sa sining at kasaysayan ng Pilipinas. Sagot ng guide. May museum ba? Para sa sining? Opo. Espesyal po ang sining ng Pilipinas. Umalis ang bus. Tumatakbo kami sa loob ng 30 minuto. Nakita namin ang isang modernong gusali. Gawa sa salamin at concrete. Iyan po ang museum. Bumaba kami. Pumasok sa entrance. Maluwag ang lobby. Mataas ang kisame. May malaking painting sa dingding. Spoliarium ni Juan Luna. Maganda. Ang mga kulay ay matingkad. Ang kurba ay malambot. Iyan po ang painting ng Pilipinas. Opo. National treasure po iyan. Pumasok kami sa exhibition room. Medyo madilim. Mahina ang ilaw. Nakita namin ang unang exhibit. Hologram. May video na lumutang sa hangin. Parang isang ilustrado noong unang panahon. Para mas madaling matuto ng sining ang mga mamamayan, parang narinig ko ang ganoong boses. Nakikinig si Alan. Nag-focus din ako. Noon, ang mga mayayaman lang ang nakakakita ng sining. Mahirap para sa masses. Kaya, gumawa ng movement ang mga ilustrado para maipamahagi sa lahat. Paliwanag ng guide. Sa lahat? Opo. Lalo na para malayang maipahayag ang mga babae at bata. Hindi ako makapaniwala na ibabahagi nila ang kaalaman. Ang mga makapangyarihan ay karaniwang nagmomonopolya ng kaalaman. Ngunit iba ang Pilipinas. Ginawa nilang malaya ang mga tao na mag-express. Nagpunta kami sa susunod na exhibit. Ipinapaliwanag ang prinsipal ng sining. Rational iyon, mula sa Filipino roots, ginawa ang modern art na ito. Lumabas sa screen ang sinaunang art at ang modernong art. Nagbago ang art at ginawa ang masterpiece. Ito ay Filipino genius. Nagulat si Alan. Opo, noong 19th century. Ang galing. Linguistically at artistically interesting. Surgeon si Alan, ngunit well-read siya. Nakakamangha na humanga siya. May mga salita na nakasulat sa dingding. May Ingles na translation din. Sining na. Nagpapahayag ng puso. Naantig ako. Habang nagbabasa, gumawa sila ng napakagandang sining. Nagpunta kami sa susunod na exhibition room. May mga lumang libro ang naka-exhibit. Mga klasiko tulad ng mga akda ni Jose Rizal. Ito ay isa sa mga classic novel sa mundo. Sinulat ng isang Filipino. Itinuro ng guide ang glass case. Isang Pilipino? Opo, dahil sa art at literature, naging posible iyon. May mga elementary student ang pumasok. Mukhang field trip. Nagpapaliwanag ang guro. May isang bata ang tumingin sa amin. Kinawayan niya kami. Kumusta po? Kumusta? Kinawayan ko pabalik. Ngumiti ang bata. May isa pang bata ang lumapit. Saan po kayo galing? Ingles. Malinaw ang pagbigkas. Galing kaming Amerika. Wow. Kumusta po ang Pilipinas? Napakaganda. Isang magandang bansa. Salamat po. Yumukod ang bata bilang pagbati. Bumalik siya sa mga kaibigan niya. Ang galing mag-Ingles ng mga bata, sabi ni Margaret. Mukhang well-educated sila. At magalang. Nagpunta kami sa interactive area. May mga tablet na nakalagay. Maari naming subukan na gumuhit ng sining. Sinubukan kong isulat ang pangalan ko sa screen. Susan. Ngunit, kailangan pala sa Filipino na style. Paano po ito? Tinulungan ako ng guide. Susan. Isusulat po iyan bilang S-U-S-A-N.
Ginaya ko ang pagsulat. Kakaiba. Ang mga kurba ay malambot. Magaling po. Pinuri ako ng guide. Sinulat din ni Alan ang pangalan niya. Alan. Nakakatuwa. Sabi niya na nakangiti. Oo. Mas madali kaysa sa inaakala ko. Nagpunta kami sa huling exhibit. Ang future ng sining. Nakita namin ang mga digital device sa screen. Smartphone, computer, tablet. Mabilis po ang pag-type ng Tagalog. Bakit? Dahil sa predictive text. Ilang letra lang. Lalabas na ang salita. Nag-play ang video. Kinukumpara ang bilis ng pag-type. Napaka-efficient ng Tagalog. Ang bilis talaga. Opo, maginhawa, humanga ako. Ang sining noong ilang daang taon na, ang nakalipas, ay optimized pa rin para sa digital age. Nakakagulat. Lumabas kami sa museum. May souvenir shop sa lobby. Keychain, notebook, postcard. Bumili ako ng keychain na may nakaukit na pangalan ko. Susan. Mukhang magandang souvenir. Bibili rin ako. Bumili rin si Alan ng isa. May nakaukit na Alan. Lumabas kami. Mainit ang sikat ng araw. Lumulubog na ang araw. Alan, kung may personality ang sining ng Pilipinas ay may mainit na puso. Anong ibig mong sabihin? May sining mang sa puso. May sining ng Pilipinas. Ginawa iyan para sa mga tao, hindi ba? Ramdam ko ang pusong iyon. Tumango si Alan. Oo nga. Siguro, ang lakas ng Pilipinas ay nagsimula sa sining. Bumalik kami sa bus. Sa labas ng bintana, nakita namin ang Maynila. Gubat ng mga gusali. Moderno. Ngunit sa loob nito, may sining. Sa bawat sign, sa bawat signboard, sa bawat libro, buhay ang sining ng Pilipinas. Bansa ng pagbabahagi ng kaalaman, bulong ko. Malinaw ang dahilan kung bakit ginawa ang sining. Para matuto ang lahat, para makipag-ugnayan ang lahat. Ang kaalaman ay hindi privilege, kundi right. Ang espiritu na iyon ay nagpapatuloy pa rin. Edukasyon, technological development, cultural diffusion, lahat ay konektado. Dumating kami sa hotel. Oras ng hapunan. Bumalik kami sa kwarto. Tumingin ako sa labas ng bintana. Nagsisimula ng umilaw ang Maynila. Isa-isa silang kumikislap. Alan, mas nagugustuhan ko ang Pilipinas. Ganoon din ako. Hinawakan ni Alan ang kamay ko. Bukas ang huling araw. May farewell dinner daw sa Manila Bay. Nagsimula na akong mangulila. Marami akong natutunan sa bansang ito. Teknolohiya, kultura, kasaysayan, at puso, lahat ay mahalaga. Sumapit ang gabi. Tiningnan ko ang keychain sa kamay ko. Kumikinang ang Susan na nakaukit. 6. Ang luha sa Naya at ang healing tourism. 5 araw. Huling araw. Umaga. Free time. Nagpunta kami sa mall. Nag-shopping. Bumili kami ng mga regalo. Para sa pamilya. Malinis ang mall. Mabait ang mga staff. Mabilis lumipas ang oras. Pagkatapos naming magtanghalian, bumalik kami sa hotel. Nag-impake kami. Kailangan naming pumunta sa airport ng maaga bukas ng umaga. Huling araw na, sabi ni Alan. Ang bilis. Nabarahan ang dibdib ko. Ayaw kong umalis. Alas, asing ng gabi. Nagtipon kami sa lobby. Group schedule. Huling hapunan. Umalis ang bus. Nagtungo kami sa Manila Bay. Malungkot ang pakiramdam. Namula ang langit. Espesyal daw ang lugar ngayon, sabi ni Margaret. Saan? Isang glass dome restaurant na tanaw ang dagat. Mataas ang expectation ko. Tumatakbo kami sa loob ng 30 minuto. Nakita namin ang gusali. Moderno. Gawa sa salamin. Kumikinang. Pumasok kami. Bumukas ang pinto. Huminto ang hininga ko. Napakalaki ng ballroom. Salamin ang kisame. Nakita namin ang langit. Salamin din ang bintana. Tanaw ang Manila Bay. Sa isang tingin. Wow! Natural na lumabas ang exclamation.
Ang mga mesa ay bilog ang pagkaayos. May candle na nakasindi. Mahina ang ilaw. May mga bulaklak sa gitna. Umupo kami. Sa gilid ng bintana ang upuan. Nakita namin ang dagat ng direkta. Dumaloy ang tubig. Tahimik. Nakita namin ang tulay. Nagsisimula ng umilaw. Isa-isa. Ang ganda. Bulong ni Alan. Tahimik na tumugtog ang jazz. Tunog ng piano. Malambot. Umakyat ang MC. Sa entablado. Nakabarong. Eleganteng tingnan. Salamat sa pagiging kasama namin ngayong huling gabi. Ang Maynila ay sisikat para sa inyo. Isang mainit na boses. Dahan-dahang dumilim ang ilaw. Ang tingin ay nag-focus sa labas ng bintana. May ilaw na lumutang sa langit. Drones. Daan-daang piraso. Nagbago ang kulay. Pula, asul, yellow, green. Kumikinang na parang bahaghari. Lumabas ang mga salita. Mabuhay. Magkasama ang Tagalog at Ingles. Nag-ingay ang mga tao. Oh my God! Hindi ako makapaniwala. Hindi ko masara ang bibig ko. Umaagos ang luha. Pinunasan ko. Umagos ulit. Gumagalaw ang mga drones. Nagbago ng form. Naging bulaklak. Bulaklak ng sampagita. Namulaklak ng puno sa langit. Para ba sa amin iyan? Tanong ng isang tao sa katabing mesa. Tumango ang MC na nakangiti. Opo, para po sa inyo. Dahil dumating kayo nang may bukas na puso, uminit ang dibdib ko. Nagbago ang musika. May lumabas na live band. Mula sa sulok ng entablado. Umalingaw-ngaw ang kanta. Malinis na boses. Hinaluan ng Tagalog. Sa labas ng salaming bintana, may fireworks na umakyat. Tahimik na fireworks. Walang ingay. Ngunit maganda. Umagos ang luha ko. Pinunasan ko. Umagos ulit. Hinawakan ni Alan ang kamay ko. Basa rin ang mata niya. Susan, napakaswerte natin. Bakit? Dahil nakita natin ang sandaling ito. Tumango ako. Walang lumabas na salita. Tumingin ako sa paligid. Umiiyak ang mga tao. Luha ng emotion. May isang matandang babae na pinupunasan ang mata ng handkerchief. Yumukod ang matandang lalaki. Lahat ay pareho ang nararamdaman. Salamat, emotion, at pangungulila. Nagsimulang lumabas ang pagkain. Course meal. Bawat isa ay maayos. Ngunit mas maganda ang tanawin kaysa sa pagkain. Ang ilaw ng dagat, drones, fireworks. Lahat ay parang panaginip. Natapos ang kanta. Nagpalakpakan. Standing ovation. Nagkaroon ng sandaling katahimikan. Muling umakyat ang MC sa entablado. Isang karangalan po na dumating kayo sa Pilipinas. Naway ang sandaling ito ay manatiling mainit na alaala sa inyong puso. Huling paalam na iyon. Muling lumiwanag ang ilaw. Tiningnan ko ang labas ng bintana. Dumadaloy ang dagat. Tahimik. Ang 5 araw na ginugol namin dito ay dumaan. Bawat sandali ay nagwasak ng pagtatangi. Hindi ang Pilipinas ang bansang inakala namin. Mas maganda. Mas mainit ang puso. Alan. Sabi ni Alan. Sa Pilipinas, gumaling ang puso ko. Eksakto ang ekspresyon. Masakit pa rin ang tuhod ko. Hindi gumaling, ngunit gumaan ang puso ko. Nawala ang pagtatangi. Nagkaroon ng bukas na puso. Iyan ang tunay na paghilom. Tumayo ako mula sa upuan. Bago lumabas, tumingin ako ulit sa dagat. Kumikinang pa rin ang ilaw. Maganda. Paalam. Maynila. Bulong ko. Salamat. Bumalik kami sa bus. Pauwi sa hotel. Tahimik lahat. Hindi na kailangan ang salita. Bawat isa ay nasa sarili nilang oras. Bumalik kami sa kwarto. Nakaayos na ang mga bagahe. Aalis na kami bukas ng umaga. Umupo ako sa kama. Tumingin ako sa labas ng bintana. Huling gabi ng Maynila. Pinatay ko ang ilaw. Bumaba ang dilim. Ngunit maliwanag ang aking puso dahil ang bansa na ito na tinatawag na Pilipinas ang nagbigay liwanag. 6:00 ng umaga. Tumunog ang alarm. Gumising ako.
Mabigat ang katawan ko. Ayaw kong umalis. Tiningnan ko ang labas ng bintana. Gumising na ang Maynila. Sumisikat na ang araw. Huling umaga. Inayos ko ang mga bagahe. Sinara ko ang suitcase. Mabigat. Dahil sa mga regalo, Alan, handa ka na. Oo, pero, naputol ang boses ko. Ayaw kong umalis. Oo, tumango din si Alan. Ganoon din ako. Bumaba kami sa lobby. Nagtipon ang mga tao. 3,000 miyembro ng Silver Circle. Madilim ang ekspresyon. Puno ng pangungulila. Kailangan na po ba talaga naming umalis? Tanong ng isang matandang babae sa staff. Nanginginig ang boses. Opo, kailangan na po nating umalis dahil sa oras ng eroplano. Nakakalungkot talaga. Namula ang gilid ng mata ng matandang babae. Nagtipon ang luha. Sa bawat sulok, narinig ang buntong hininga. Nakita ko ang mga taong pinupunasan ang mata ng handkerchief. Ang ganda talaga ng Pilipinas. Babalik ako. Hindi ko inakala na matatapos ito ng ganito kabilis. Uminit din ang gilid ng mata ko. Sinubukan kong pigilan, ngunit umagos ang luha. Lumapit si Margaret. Pula rin ang mata niya. Susan, umiyak ka. Konti lang. Ako rin. Ayaw ko talagang umalis. Hinawakan niya ang kamay ko. Naghintay ang mga bus. Nagimpake ng mga bagahe. Sumakay kami isa-isa. Nakahanay ang mga staff ng hotel. Kinawayan nila kami. Mag-ingat po kayo. Balik po kayo. Sumigaw sila sa Tagalog at Ingles. Isang taos-pusong boses. Umalis ang bus. Tumingin ang mga tao sa labas ng bintana. Unti-unting lumayo ang hotel. Paalam. Narinig ko ang mahinang bulong. Pauwi sa airport. Tahimik lahat. Walang salita. Bawat isa ay nakatingin sa labas ng bintana. Dumaan ang Maynila. Matataas na gusali. Malinis na kalsada. Maayos na mga sasakyan. Isang pamilyar na tanawin. Dumating kami sa Naiya. Bumaba kami. Nag-check-in. Ibinigay ang mga bagahe. Habang naghihintay sa immigration, nag-usap ang mga tao. Ang trip na ito, ang best talaga. Oo nga, hindi ko makakalimutan habang buhay. Ang babait talaga ng mga Pilipino. Lahat ay nag-uusap tungkol sa Pilipinas. Puro positibong kwento. Naglakad kami patungo sa gate. Naghihintay ang charter plane. Tapos na talaga, sabi ko. Hindi. Baka nagsisimula pa lang, sabi ni Alan. Habang hinahawakan ang kamay ko, anong ibig mong sabihin? Kailangan nating ipamahagi sa mga tao ang nakita natin. Nagsimulang gumalaw ang eroplano. Patungo sa runway. Bilis. Lumipad kami. Sa labas ng bintana, nakita namin ang Pilipinas. Ang mga gusali ay naging parang tuldok. Muling umagos ang luha ko. Hindi ko mapigilan. Alan, babalik ako. Pangako. Pangako ko rin. Pumasok ang eroplano sa ulap. Hindi na nakita ang Pilipinas. Nawala. 12 oras na flight. Mahabang oras. Natulog ako. Nanaginip. Panaginip tungkol sa Pilipinas. Dumating kami sa Dallas. Lupain ng Amerika. Kakaiba ang airport. Mukhang marumi. Magulo ang mga tao. Iba talaga sa Pilipinas. Umuwi kami. Binuksan ang pinto ng entrance. Pamilyar na amoy. Ngunit may iba. Hindi na tulad ng dati ang bahay. Tayo ang nagbago. Sabi ni Alan. Makatuwiran. Kinabukasan, tumawag ang mga kaibigan. Kumusta ang Pilipinas? Nagulat ako. Malinis, mabait, at safe. Maganda talaga ang Asya? Oo. Itapon mo ang pagtatangi. Ang Pilipinas ay isang kahangahangang bansa. Sinabi rin ni Alan sa mga kakilala niya. Ang medical system nila ay nakakagulat. Ngunit mas nakakagulat ang ugali ng mga tao. Anong ugali? Ang pag-aalala sa isa't isa. Ang pagtitiwala. Pagkatapos ng isang linggo, may tawag mula sa web magazine ng Silver Circle. Maaari po ba kayong magsulat ng travelogue? Oo naman. Sumulat kami ni Alan. Nagpuyat kami ng 2 gabi. Inilagay namin ang lahat ng karanasan namin.
Nagdesisyon kami sa title. Healing sa Pilipinas, walang gamot. Nailathala ito sa web magazine. Agad ang reaksyon. Totoo ba iyan? Hindi ako makapaniwala. Gusto ko ring pumunta. Daan-daang comment ang dumating. Ibinahagi ito, kumalat sa social media. Nagkaroon ng hashtag, Healing sa Pilipinas. Gumaling ako sa Pilipinas. Ang Pilipinas ay ang future. Hindi ako makapaniwala na may bansang ganito. Nagpatuloy ang mga comment. Nag-upload ang mga tao ng mga larawan. Larawan na kinunan sa Pilipinas. Intramuros, Manila Bay, Market. Lahat ay may masayang ekspresyon. Lumipas ang 2 linggo. Nagpakita ng interes ang American media. Lumabas ang article sa lokal na pahayagan. Mga retirado. Nakakita ng pag-asa sa Pilipinas. Kasama ang kwento namin sa article. May larawan din. Masidhi ang reaction. May tumawag mula sa ibang pahayagan. Interview. Posible ba? Oo. Lumabas ako sa radio broadcast. Nagkuwento tungkol sa Pilipinas. Anong espesyal sa Pilipinas? Ang mga tao. Ang puso nila ay mainit at may tiwala. Gusto mo bang bumalik? Oo naman. Babalik ako. Pagkatapos ng broadcast, umapaw ang mga email. Gusto ko ring pumunta. Paano mag-book? Maaari po ba ninyong ipaliwanag ng mas detalyado? Naging abala kami ni Alan. Dos come book. May tumawag sa lahat ng dako. Ang maliit na travelogue ay gumawa ng malaking wave. Pagsapit ng gabi, nanood kami ng balita. Lumabas ang balita tungkol sa Pilipinas. Tumataas ang senior tourist na bumibisita sa Pilipinas. Lumabas ang eksena ng airport sa screen. Wow! Napuno ako ng emotion. Hinawakan ni Alan ang kamay ko. Gawa natin iyan. Oo, ipinamahagi natin ang totoo. Hindi kami nagsinungaling. Ibinahagi lang namin ang naranasan namin. Ngunit iyon ang nagpakilos sa mga tao. Sumapit ang gabi. Humiga ako sa kama. Kinuha ko ang keychain. May nakaukit na susan. Hawak ko iyon at natulog. Lumipas ang 3 linggo. Isang umaga, binuksan ko ang TV. CNN. Nagsimula ang special corner. Pilipinas. Ang bansang nag-aalala sa isa't isa. Ang paglalakbay ng mag-asawang matandang ito ay hindi lang simpleng tour review, kundi ang mitsa para muling tingnan ng mundo ang Pilipinas. Sabi ng reporter, tumibok ang puso ko. Alan, kwento natin. Tumakbo si Alan. Sabay kaming nanood ng TV. Pagkatapos ng ilang araw, nakita ang pagbabago. Nagpunta ako sa homepage ng airline. Tiningnan ko ang flight ticket papuntang Pilipinas. Sold out. Lumabas ang pulang letra. Delta Airlines, United, American Airlines. Lahat sold out. Hindi ako makapaniwala. Kinabukasan, nanood ako ng balita. May caption sa ilalim ng screen. Mabilis na tumaas ang air demand sa Maynila, lalo na sa senior sector, sabi ng reporter. Agad na dinagdagan ng mga major airline ang kanilang routes sa Pilipinas. Ang Delta Airlines ay mula 3 beses sa isang linggo. Naging araw-araw na biyahe. Ang United ay nagdagdag ng 2 flight sa kasalukuyang route. May email mula sa Silver Circle. Healing tour program sa Maynila, 5 araw. 10 slots sold out. May dagdag na slot. Florida, Chicago, Toronto, London. Sa buong mundo, nagbubuk ang mga senior citizen para sa Pilipinas. Uminit ang gilid ng mata ko. Malalaman din nila kaagad. Ang emotion na naramdaman natin, sabi ni Alan, habang inilalagay ang tasa ng kape. Ang sinulat mong iyon, nagpakilos sa mga tao. Hindi lang ang sinulat ko. Umiling ako. Naakit sila sa sinseridad. Iyan, ang lakas ng Pilipinas. Nagkaroon ng katahimikan. Isang payapang katahimikan, hindi ang teknolohiya o ekonomiya lang ang dahilan kung bakit developed country ang Pilipinas. Hindi nila nakalimutan kung paano mag-alala sa isa't isa. At ngayon, malalaman iyan ng mundo. Tumango si Alan. Nagbiyahe tayo sa isang bansa
ngunit parang nagpunta tayo sa future. Oo nga, tumawa ako. Ang Maynila na nakita natin noong tagsibol, makikita na rin iyan ng mundo. Ngumiti kami. Dahan-dahang hinawakan ni Alan ang kamay ko. Salamat. Sa pagsama mo sa akin, ako ang dapat magpasalamat. Sa pagpunta mo ng may bukas na puso. Tumitig kami sa isa't isa, nang walang salita. Mainit ang keychain sa kamay ko, maging sa sandaling ito. May dumarating sa Naya. Nagugulat sa robot, humahanga sa platform door, at umiiyak sa kabaitan. Tulad ng nangyari sa amin. Hanggang dito ang nakakaantig na paglalakbay ng mag-asawang Susan at Alan sa Pilipinas. Patuloy naming ibabahagi ang mga nakakaantig na kwento ng ating bansa na ikagugulat ng mundo. Pakiusap, mag-subscribe at pindutin ang like button, at ibahagi ang inyong iniisip sa comment section. Ang emotion ay isang kutsara ng sinseridad. Salamat po.